Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa lamang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay kabilang po sa undercard sa Tyson Fury kontra Usyk ngayong Mayo 18, 2024 nagaganapin po sa Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. At ito po ay sa pagitan ni Moses Itauma kontra Elijah Mesinsev. 10th round of professional boxing doon po sa super heavyweight division. At sa bakbakan na ito, tayo pa ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon ba po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo sa bakbakan na ito. Dahil doon po sa ating gagawing comparison, detalyadong inyong malalaman kung saan naging dihado o naging liyamado ang magkabilang panig. At dahil sa magkaroon niya po tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang kunti mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating referensya sa gagawin naman nating comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala din po kayong taga-suporta. Mga kapatid, mga kamag-anak, kapamilya, kapuso. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng taga-Germany na si Elijah Mesinsev. Bilang isang professional boxer, itong si Elijah Mesinsev ay may impresibong kartada po. 25 wins with 21 wins coming by way of knockout, may 3 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, 2 beses siya nakatikim po ng knockout or technical knockout. May edad ito na 28 anyos at ang height 6 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang original na stance. Pero sa aktual na laban, nagsuswitch stance ito mga idol, which is napaka-epektibo sa kanyang southpaw stance. At siyempre, maging ang kanyang original na stance, which is orthodox. May knockout ratio itong si Mesinsev na umaabot po sa 84%. Last fight nitong si Mesinsev, April 13, 2024. Si Petar Marvalij ang kanyang nakatunggali, panalo by second round. Knockout or technical knockout itong si Elijah Mesinsev. Karanasan o experience nitong si Mesinsev. Sinuri ko po ang halos lahat ng mga website na nagre-record sa amateur boxing o amateur fights na baka sakali ako na matagpuan ko ang pangalan nitong si Elijah Mesinsev. Pero hindi ko po nakita ang kanyang pangalan doon, kaya diretso na tayo sa uri ng kanyang nakalaban dito sa professional boxing na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya magandang karanasan. At nangunguna nga po doon si Tom Schwartz. 2 beses po sila nagkaharap na kung saan hindi po nakabawi si Elijah Mesinsev. Noong 2015, una silang nagkatunggali sa ibabaw ng ring, knockout ang sinapit ni Mesinsev, at noong 2019 sa kanilang rematch, technical knockout naman ang kanyang sinapit. At itong si Tom Schwartz, mga idol, ay hindi po to basta-bastang boksingero. Nakatunggali nito si Tyson Fury. Pinaglalabanan nila ang WBO Intercontinental Heavyweight title. Itong si Tyson Fury kasi, matapos magkaroon sila ng tabla ni Deontay Wilder, ang kasunod na nakalaban ni Tyson Fury, kundi ako nagkakamali, ay ito na nga si Tom Schwartz. Although tinalo ito ni Tyson Fury, mga idol. Pero hindi po basta-basta sa nakikita ko kay Schwartz. Ngayon sa skills naman na taglay-taglay nitong si Elijah Mesinsev, masasabi kong boxer-puncher po ito. Defensive style, pressure party style, counter puncher style, lumalaban sa brulan o tututong na bakbakan itong si Elijah Mesinsev. Pero malimit natin nakikita ito sa defensive style. Magalaw, ginagamit ang ring, footwork in and out, footwork side to side movement, na kung saan napakasipag nitong bumato ng jab, 1-2 combination, overhand right, in and out ang kanyang mga galawan. Pero may mga pagkakataon na lumalaban ito sa brulan o tututong na bakbakan, at syempre may pagkakataon din na naging pressure fighter style ang boksingerong ito. Mahusay din ito sa pag-counter. Ngunit pagdating sa depensa nitong si Mesinsev, maraming butas sa depensa po mga idol. Bukas po ang kanyang depensa lalo na sa close range na suntukan na kung saan delikado pag na-counter. Pero sa lakas ni Elijah Mesinsev, may one punch knockout din po ito mga idol. Ngayon sa panig naman ng taga United Kingdom na si Moses Itauma.
Bilang isang professional boxer, itong si Tauman naman po ay may impresibong kartada. 8 wins with 6 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 19 anyos at ang height 6 foot and 6 inches, reach 78 inches. Southpaw ang kanyang original na stance. Bakit may original naman Kuya Dong Sports? Dahil ito po ay switch stance. Makikita din po natin ito na o orthodox stance. May knockout ratio ito na 75%. Last fight itong si Moses Itauma, March 22, 2024. Nakasagupan ito si Dan Garber. Panalo by first round technical knockout itong si Itauma. Schedule 8 rounds of professional boxing. Eksperyensya o karanasan naman itong si Itauma. Mga idol, ito po ay dating lumalaban sa amateur. 2 times national champion, multi-nation Box Cup winner, na kung saan nagkaroon ito ng 24 total fights, kung di ako nagkakamali sa amateur, na kung saan hindi po natatalo. Oo. At sa skills ng boksingerong ito, boxer-puncher din po. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tuto na wakbakan, may counter-punching style. Na kung saan, taglay nito ang power, timing at accuracy pagdating sa depensa. Masasabi kong may husay pagdating po sa depensa ang batang ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. At unahin natin sa edad. 19 anyos kontra 28 anyos, mga idol. Dihado ang bata dito sa edad. Wala pa talaga ito sa prime. Teenager pa po lamang ito. Samantala itong si Elijah Misinsev, 28 anyos. Kalakasan po yan, mga idol. Pero ganun pa man, nakadepende yan sa kanilang body conditioning. Ngayon dadako tayo sa kanilang height, reach, power. Sa height, pareho pong 6 foot and 6 inches ang magkabilang panig. Ngayon, sa kanilang reach ay hindi po magkakalayo. Pareho lamang. Sa knockout ratio, lamang po itong si Misinsev. Umaabot po ang kanyang knockout ratio sa 84%. Samantalang 75% sa panig naman ng taga-United Kingdom na si Moses Itauma. So lamang sa power po si Misinsev. Dahil nandito tayo sa comparison. Pero yung 75% mga idol or 78% knockout ratio or 75% pinaka, yun yung ano mga idol, tama yung 75% knockout ratio nitong si Itauma. Masasabi nating knockout artist pa rin po yan mga idol. Mabigat din po yan. Kabilang yan sa tinatawag nating knockout artist. So, labanan ito ng knockout artist. Kumo, nandito tayo sa comparison, lamang sa power si Misinsev. Sa karanasan o eksperyensya, kung dito tayo sa professional boxing, di hamak po na mas marami na ang naging laban itong si Elijah Misinsev. Na kung saan umaabot na sa total fight nito, 28 na ang kanya naging laban sa professional boxing. Samantala itong si Moses Itauma, mayroon pa po lamang total fight sa professional boxing, 8. So lamang sa karanasan sa professional boxing si Misinsev. Pero dahil sa itong si Moses Itauma ay lumalaban sa amateur, ay hindi na rin po ito na pag-iiwanan. Oo, hindi na po ito na pag-iiwanan dahil yung background niya bilang Olympian or lumalaban sa amateur ay hindi po yan basta-basta. So, para sa akin, masasabi kong 50-50 sa karanasan. Sa activity fights, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Ngayon, dito naman tayo sa kanilang skills. Mga idol, parehong boxer-puncher. 50-50 po yan. Nakadepende kung kaninong diskarte ang mangingibabaw or epektibo. Nakadepende yan kung kaninong strategy ang mangingibabaw. Ang eksperyensya ba ni Elijah Misinsev
which is lamang naman talaga siya sa experience dito sa professional boxing, or ang karanasan naman ni Itauma na kung saan dating lumalaban sa amateur or Olympic. 50-50. Okay. Ngayon, sino ang liyamado sa pangkalahatan? Sa tingin ko mga idol, 50-50 pa rin. Kasi kung sa power naman tayo, hindi po gaanong malayo ang diferensya eh. Sa madaling salita, isang mali lang sa magkabilang panig, may kalalagyan. Oo. May kalalagyan. Labanan ito ng knockout artist. So ngayon, dadako na tayo sa ating official prediction. Official prediction ko dyan, Moses Itauma by technical knockout. At kung sakaling mawi sa puntusan, gamit sa kanyang skills, at syempre may husay sa depensa ang batang ito, posible niyang may domina ang buong laban. Na kung saan may panalo pa rin niya ang laban by unanimous decision or split decision. So sa madaling salita, knockoutan o puntusan, mas pabor ako kay Itauma na siya ang mananalo. Pero ang official prediction po ng Long Sports PH, Itauma by technical knockout or knockout. Manong round? Siguro pinakamatagal 6 rounds. Ngayon, sa panig naman ni Elijah Misinsev, dahil 50-50 po ang ating comparison. Gamit sa kanyang skills, power, posible din or hindi malayo. Di kagulat-gulat na manalo ito by knockout din mga idol. Kasi kung sino ang makauna lang dito mga idol dahil parehong knockout artist. So, hindi kagulat-gulat na manalo si Elijah Misinsev by knockout sa bakbakan na ito. At di rin kagulat-gulat na itong si Elijah Misinsev, gamit ang kanyang karanasan dito sa professional boxing, posible din ang may domina ang buong laban. Na kung saan di kagulat-gulat na talunin niya itong bata na may edad lamang na 19 anyos sa puntusan. Dahil kung tutuusin, siya ngayon nasa kanyang peak na pagka-prime. Hinog na ang kanyang katawan, kumbaga mga idol. Kaya hindi kagulat-gulat na manalo ito. Lamang, mas pabor ako na si Moses Itauma mananalo dito sa knockoutan o puntusan. Pero hindi nga kagulat-gulat na manalo itong si Elijah Misinsev dahil hindi na rin po ito basta-basta na pag-iiwanan sa lahat. Hindi na pag-iiwanan ito, 50-50 nga eh. So hindi kagulat-gulat na manalo ito sa knockoutan o puntusan din mga idol. Na kung saan pagka nagkamali itong si Moses Itauma, may kalalagyan din dito kay Elijah Misinsev. Oo. May kalalagyan din po ang itong si Itauma sa laban na yan. Na kung saan mga idol, napakatinding bakbakan ito. Ma-action ito. Oo. Dahil sa kanilang skills. Kaya abangan natin kung mapanatili ba ni Moses Itauma ang kanyang pagka-undefeated? Magamit ba niya ang kanyang background na dating lumalaban sa amateur? Or mangingibabaw ang nasa peak ng kanyang pagka-prime na si Elijah Misinsev? Dahil sa totoo lang mga idol, yung 19 anyos, teenager pa po yan. Oo, 19 years old. Sa tingin ko ito ang pinakabata na prospect sa Super Heavyweight Division. 19 years old. Si Tyson, ilang taon ba si Mike Tyson? Sa ngayong era lang pala, siya ang pinakabata dahil si Tyson pala, isa yun sa pinakabatang nag-world champion mga idol. Okay, hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.